Deserve ba ng mga broke na lalaki yung kipi? Siguro deserve naman nila ng kipi, pero dapat yung mabaho lang. Mahirap naman kasi, wala kang pera, tapos gusto mo Oo. class A na kipi. Doon ka lang sa mga pang-class S na halimaw, pwede. Madami na open eh. Ang sa akin naman, ba't ka naman mau-open kung di ka naman broke? Kumbaga, saka, sino bang babae ang may gusto ng pumili ng broke? Para sa akin, pag broke ka, wala kang karapatang mag-kipi kasi paano kung mabuntis mo yan? Saan ka kukuha ng ipapalamon mo dyan sa batang yan? Palamunin ka na nga, magdadagdag ka pa ng isang palamunin. So, no, manahimik ka dyan, ikalma mo yung ano, Dyan mo. ikalma mo yung ano nyo. Oo, para sa akin. Deserve pa rin naman. Mabaho nga lang. Wala. This video is brought to you by Velvet Media Incorporated. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome sa first episode ng pinakamalupit na podcast. First episode pa lang, pinakamalupit na yan. Ha? Welcome sa first episode ng aming podcast, ang Sausaw Heroes! Oh, God, Sausawero Chairman. Ako naman, si Sausawero G. G. Pinaganda mo pa yung G. G. E. G. Ano tayo mong G, oh? G na lang, bro. Bakit? Huwag ito mag-G, masyadong normal. Oo, siya daw si G, okay. Ako nga, si G, di ba? At ako naman ang inyong Sausawero na si Jonglo. At ako naman, natin yung Sausawero Junior. Ay, iniiba niyo yung mga pangalan nyo. Junior. G for gold. G for G, okay na yun. Sa ating first episode, mga kaibigan, no, siyempre, alam nyo na, sa pangalan pa lang ng aming podcast, Sausaw Heroes, wala tayo ibang gagawin kung hindi makikijaw-jaw sa issue. Manggagadas ka mga issue ang gagawin natin. Sino kailangan natin? Dahil ano din, siyempre, maganda din para at least nakakapagbigay tayo ng ibang insights. So, kaya ganun yun. Para kumita kami. Oo, wala na kang pera. Ano kayo lang? Ano bang ano natin ngayon? Ano kayo lang? Oo, kami lang ili. Siyempre. Ano bang topic natin ngayon na ano ba magandang pag-usapan today? Medyo trending para malaki agad Yung mga recently lang na viral, yun. Gaya na May nakita ko nung nakaraan eh. Yung broke boys don't deserve. chippy. Yun. Yan. Ayan. Ano bang ano nun? Ano bang Paulo context nun? Parang may nag-post kasi na content creator. Galing siya dun sa kanta, tapos biglang lumabas na broke boys don't deserve. Kipi. Kipi. Ay, ito yung mga babaeng Oo. magaganda. Para Yun. Ano, Oo, napanood mo yun. ayun nga, broke boys. Broke boys. Don't deserve. Ay, kayo ba? Kayo, feeling mo ba pag broke ang klase ng lalaki, deserve mo ba ng kipi? Depende kasi yan situational basis ang bro. Paano? Pero kasi, di ba, may mga points sa buhay natin na minsan masyadong tayo, feeling, ako minsan nagiging feeling ako Naiiyak ka na pare, naiiyak ka Hindi, parang lang, situational yan, pre. Pagka ganyan. Oo, kasi... Ako siguro, siguro deserve naman nila ng kipi, pero dapat yung mabaho lang. Hindi yung hindi, At least keep it. Hindi pa rin naman. mahirap naman kasi, wala kang pera, tapos gusto mo class A na kipi. Doon ka lang sa mga pang-class S na halimaw, pwede. mga dragon, mga... Kayo, anong... Madami na open eh. Pero kung ako ang tatanong, medyo medyo may punto. May punto naman siya. Siguro, marami talagang hindi makakagets niya kasi maraming makakanood niyan eh. Hindi lahat pare-pares ng perspective. Kasi, Madami na open eh. Oo. Ang sa akin naman, ba't ka naman mau-open kung di ka naman broke? Kumbaga, saka, sino bang babae ang may gusto ng pumili ng broke? Oo. Sinong Baliktarin mo, ganun din. No? Sino ba ang gusto na broke tayo, di ba? Kay tayo ba? Gusto Same natin situation. yun? practically, di ba, sinong pipili na, kahit ako babae, hindi ako sasama sa lalaki na broke. Pero din yan depende din yan kasi kung halimbawa, meron kasing broke na lalaki na nag-strive naman siya. Nagsisikap naman siya. Yun, medyo pwede kong samahan. Pero kung broke ka na tapos
tamad ka pa, na klase ng lalaki, Patawa-taw lang. pahataw-hataw ka, ultimo, Chill bro, sinabi ko kasi. chill bro, nakikipa ka pa ng babe sa tropa, tapos magbababa. Buraot. Parang wala kang karapatan na, wala kang karapatan maging masaya sa buhay kasi tamad ka eh. Grabe Develop yun. naman natin yan eh. Pinindang lalaki talaga para ano eh. Hindi, tsaka sa ano na rin, sa kumbaga sa pagiging like sa, 'di ba, sa mga household, padre de pamilya ang nagtataguyod not just for the wife pero para sa buong pamilya talaga. Kumbaga ano yan eh, yun ang talagang nakasanay or culture na rin bilang sa generation na ganoon naman talaga na dapat mas more mag-give yung lalaki. Kasi ikaw yung manliligaw, ikaw yung magpo-pursue sa isang relasyon para maging healthy. Pero ako, personally, hindi ako kampante na yung asawa ko magtatrabaho tapos ako yung nasa bahay. Pero ano lang to, Ito may kumbaga, nakakukwentuhan lang. hindi naman to in general kasi meron naman mga setup na house husband. Oo. Kasi mas malaki yung kinikita ng babae. So, sa magtatrabaho. So, may mutual understanding sila na ako babae, ako maghanap, ako magtatrabaho since malaki kita ko, ikaw mag-resign ka, ikaw mag-alaga sa bata, sa bahay. So, okay lang yon. Okay lang yon kung gano'n ang setup nyo. Pero ang punyeta, pagka yung asawa mong babae ang nasa labas, tapos Pag-uwi. wala kang ginagawa sa bahay, pa itlog-itlog ka sa kanto, Ay, ibang usapan na yun. palasing-lasing ka. Malala na yan, bro. Ano ba ang definition ng broke boys? Kayo ba, paano nyo i-categorize yung sarili nyo? Ano ba kayo? Broke? Semi-broke? Super broke? Chill, bro. Ha? Chill broke. Chill broke. Ano, paano ba? Paano mo may yung chill bro na ano lang, parang chill ka lang, like hindi ka pressured sa buhay. Broke. Hindi mo yung Bro, pero chill ka lang sa buhay. Parang wala ka hindi ka nag-iisip ng problema, basta chill ka lang. Parang broke tayo. Ako kasi broke pa rin naman ako ngayon eh. Pero hindi na ako yung kagaya ng pagiging broke ko. So, ibig sabihin, yung pagiging broke ko, siguro kung may level 1, level 2, level 3, nasa level 3 ako noon, medyo umangat naman ako, nasa ano na ako? 2.9. 2.5. Okay. 2.9. Ganon. Pero, hindi ko masabi kasi pag broke, yung ano nga, hindi pa naman ganun nakakaano. Pero, hindi nakagaya noon. Hindi nakagaya. Ako dati, kung gano'n ako ka-broke talaga dati, malala din naman talaga. Kung di pa ako bibili ng cup noodles, wala pa akong tasa sa bahay. Ganyan ako kaya. Pero ngayon talaga, pag bibili ako ng cup noodles yun, wala kayo. Tapon lang to. Hindi ko na gagawin baso to. May laman pa ka, tapon na Kapag ginabasa ko ngayon. Hindi ko magana lang po yun, wala naman po kinano. Pero pang... Nang-aapi ka, Hindi nagmamatak ako nagmamatak. Mababas ka sa episode 1 pa lang. Naniwala lang yun. Okay lang naman yung maging broke ka eh. Ang take ko kasi doon, okay lang naman as guy na broke ka. Feeling ko naman, sasabahan ka pa, may sasama pa rin sa yung babae. Kung nag-i-strive ka nga kasi na ano, G-effort ka rin sa buhay. nakikita mo na broke, maybe kasi broke ka today. Pero dahil nag-work ka ngayon, tinatrabaho mo ngayon yung ano, maybe sa future, sasamahan ka ng ano. Pero kayo, tingin nyo hanggang kailan o gaano kahabang panahon yung tiyaga ng babae na mag-stay. Kasi hindi naman yun, antimano pag sinabihan mo 1 year, 2 years, minsan nabutin yun, 5 years na wala pang minsan nangyayari. dekada, no? Minsan dekada bago Parang ano na yun eh. Parang sobra na yung isang dekada eh. yun pa din ang inaano ko. Sabi ko, walang masama maging broke. Pero pag broke ka ng 10 years ka ng broke, tapos ang dahilan mo ay hindi pa Yung tamang panahon. tamang panahon. Parang scratch na siya eh. Yung ano, ibig ko sabihin, 10 years, tapos di pa para sa yung oras. Parang hindi mo siya kinikilos. Parang pangat din ang pakaramdam na Tapos gano'n. 10 years, pag ano ka, 10 years may na wala ka Tapos halimbawa, sabihin ko sa'yo, ikaw Tumatanda babae, ka. ako lalaki, 10 years na, no? Kalma ka lang, nabuhilo ko yung Oo, tao, eh. madami na. Wala yung diskarte ko sa'yo, eh. Hanggang kailan 5 years, 10 years, bro? 10 years bro. Eh, baka dyan, 2 dekada nag-antay bago magka-break, eh. Tapos susukuhan mo ko, 10 years pa lang. Kasi nakakaano. So, 10 years eh. Kasi nakakaano din siya sa ano ng babae eh. Pag feeling ko pag ang babae, pag hindi mo siya nasisecure, medyo nagkakaroon ng, tatabang yung relasyon nyo. Tsaka yung thing pa dito, guys. Pag kayo na, ano ka, naungusan ka, kumbaga sa career, pangit naman. Like na, sa ito ka pa rin, ganito ka pa din. Hindi naman maganda. Naungusan nino.
ng mga babae. 'Di ba? Sa 10 years o pagpalagay na natin kung ano, na yun nga, nag-aantay ka ng break mo or magandang career para sa'yo, 'di ba? So for me, parang syempre dapat mag-strive ka rin. Katulad, Oo. naunahan ka na nga niya eh. Syempre, mas maganda Nauusan ka na na eh. Di ba? mas Kayo Nasa sa'yo. may issue kayo doon. Kung halimbawa, babae ang mas malaki ang kinikita sa inyo. sa akin hindi kasi as long as masaya siya at yun nga na Less pagod sa iyo. less. Hindi naman oy. Practical yun. Hindi naman. I mean, syempre, ano mo rin, syempre dapat anuhin mo rin yung sarili mo na, para lang Oo, sa sarili naman. mo na umangat-angat ka rin naman kahit papaano. Para mas malaking help yun, kung sabay pa kayong dalawa, di ba? Sa akin, wala naman kaso na mas malaki sa akin yung kita ng partner ko. Pero ako kasi, parang hindi ako papayag eh. Oo. Parang medyo may naapakan ako ng ano. Parang natatapakan ng Oo, kasi lumaki kasi ako sa figure ng tatay ko na ako ang lalaki, ako ang lalabas, ako ang mga ngaso. So, hindi, diba tayo mga lalaki eh. Typical na ano talaga. Hunter eh. Tayo ang hunter eh. So, parang ngayon, hindi ko I mean, gaya nga ng sabi ko, iba-iba naman tayo ng perspective. It's just sa akin lang, hindi siya ganun. Parang ano siya eh, parang hindi ko siya kaya na yung asawa ko lalabas. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanya. Kasi hindi, syempre yung mga nangyayari din sa paligid, di ba? Sa mapanood natin, mga masamang nangyayari, hold up. Kaya ano yun din, mag-overthink din tayo sa ganun na talaga. Ayun nga, mabalik tayo. Oh. Saan? Broke boys deserve no. Tama ba? Broke boys Ewan ko, deserve English no? eh. May ano ako, bobo din Basta ako. deserve ba ng ano? Broke. Deserve ba ng mga broke na lalaki yung chiefy? Ako hindi. Kung ikaw, sige. Ako hindi. Para sa akin, pag broke ka, wala kang karapatang magkipi. Kasi paano kung mabuntis mo yan? Ano saan ka kukuha ng ipapalamon mo dyan sa batang yan? Palamunin ka na nga, magdadagdag ka pa ng isang palamunin. So, kumbaga para sa akin, parang hindi mo deserve. Hindi Wag talaga na. deserve. Kasi kawawa para bata eh. Oo. Hindi naman deserve din ng bata. Kawawa ng bata eh. Wala naman choice hindi naman makakapili ang bata. Hindi mo kayang buhayin yung sarili mo. Magdadagdag ka pa ng isang buhay na Hirap ka na nga sa sarili mo eh. Oo. Di mo May iba, kapag ano ka na lang. Kasi ako, kung halimbawang wala akong pera, parang hindi na ako para mag-girlfriend o mag-ano. Kasi madadamay lang sila sa hirap ng Sa hirap ng buhay mo buhay, na yes. ano eh. Pag naanak ako to, sa kami pupulutin nito. So yung mga ganun. Kaya sa akin, parang, no, panahimik ka dyan, ikalma mo yung, ano mo. Dyan mo. Oo, ikalma mo yung ano nyo. O kayo, anong ano nyo doon? Oo, para sa akin. Deserve pa rin naman. Babaw nga lang. Ay, Wala. deserve pa rin naman. Oo. Kasi lahat naman tayo deserve naman magagandang bagay. Hindi, deserve pa rin naman. Pero syempre, as long as ipapakita mo doon sa babae na hindi lang ako ganito, kaya mo lang tulungan mo lang ako kasi may mga ganun tayong kaso alam eh. Wala sila. Tapos sinamahan sila ng babae, nag-postro silang dalawa. Hanggang sa naging sila, di ba? Naging successful sila. Parang yung sa kanta yung ngayon gumagana na yung dating pinaplano. Yun, di ba? Baga gumana na yung plano niya eh. Ngayon nga lang, ending nung sa kantang yun, hindi sila nag-workout. Pero may mga babae gano'n, yung sasama ka hanggang pare. sawa na From the scratch, talagang walang... Oo, yung literal na partner. Pero yun nga kasi, Kumbaga bonus yun yung gano'n na. Bonus yun. Bihira yun. Oo. yun nga kasi kailangan makita, walang problema na broke ka, pero kailangan makita ng babae na tinatrabaho mo kahit papano. Tama. Hindi kasi issue dyan kung broke o hindi. Ang yung pagiging batugan mo na Oo. broke ka na, batugan ka pa. Kasi parang binibigyan kasi ng excuse nung iba, yung pagiging batugan nila eh. Na porkit ganito kami, bawal na kami niyan. Hindi pwede yun. Diba? Ako, pag may nagtanong sa akin na broke, deserve ko ba na, hindi, kinikira mo, hindi wala, hindi ka. Tumalala ka doon sa gilid. Hindi, ano yun. Para sa akin lang. Pero kung talagang tigas ng mukha mo, ano ka na, yung nakaganong pa yung damit mo rin, nakatamboy ka, tapos gusto mo ng EA. Kung umigil ka ba? May kilala kayong batugan. Mahalong ulam, Oo. Hindi, joke. Minsan kung sino yung walang trabaho, kung sino yung batugan, yung pa mga mabisyo, pala inom, pala ano. Kasi ang dahilan nila, wala silang ginagawa sa buhay. Makapag-inom nga, wala naman akong ginagawa sa buhay. Hindi ka maglinis ang bahay mo.
Ako pare, ang tawag ko doon, eyesore kasi siya sa akin. Alam yan ng mga tropa ko. Pag tropa kita, pag nasa circle kita, hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Hindi kita pwedeng makikitang pa-ML ka lang dyan. Saat nagsasirang ka ng internet na talagang ine-X kita. Kasi sa bahay minsan dati, doon sa office, diba? Tambayan din yon, kumbaga. Pwede kang tumambay doon, pwede kang maki-wifi doon, pwede kang mag-computer doon. Pero make sure mo na dapat yung ginagawa mo, kumikita ka. Yes. Pag napa-ML ka lang doon, talagang pinapaalis ka dito, masakit ka sa mata. Ayan ang ko sa kanila. Masakit ka sa mata. Kasi nakakahawa ang pagiging batugan eh. Isipin mo pare, pag masipag ka, pero sumama ka sa 3 tamad, may hihirapan kang Imbis na mahawa mo sila, ang mangyayari, ikaw ang nila. Kaya ako, iwas din talaga ako sa mga batugan. Ayoko ng taong batugan. Lalo yung may anak ka, saka may asawa. Okay, mga kakilala ko na gano'n natin. Madami akong... Many to mention ba? Wag na natin. Baka unang episode pala. Ligwak na tayo. Wala na. Kaya ayoko ng taong batugan. Kadiri, pag lalaki ka, wala kang trabaho, tapos asawa mo nagtatrabaho na. Kapalaki ka na ng Siguro may chance naman na pwede kang maging tamad, pero pa isa-isang araw lang. Oo. Pero yung tamad niyo, yung ginawa mong Yung tipong tamad na kailangan ng pahinga ng katawan mo, okay lang yung ganun eh. Saka meron ang isang alibay niya nila na kaya hindi sila choosy pa sila sa trabaho. Pare. Yung mga Ilan pa? sasabihin ng mga yan, ayoko doon, mapili sa trabaho. Ayoko doon, masyadong trabaho, mababasa ako. Puta, kaysa wala kang ganitita ka. Kahit sabihin mo, kumita ka na ₱100 doon, at least kumita ka. Meron, di ba? Kaysa pag ganyan. Tapos, ang isa pang kasi dyan, pre, yung hustle culture, naniniwala sila dun sa, mas yayaman ako sa business. Hindi na ako magtatrabaho, ba't ako magtatrabaho? Dito ako sa business. So, ginawa nila yung reason para hindi na sila maghanap ng trabaho. Ganun yung mga nangyayari. Hindi nagtatrabaho kasi magbi-business. Ano pa akala nila sa business? Ganun lang kadali. Ang daming talaga naghihirap dyan. Talagang kailangan tsatsagain. Akala nila siguro. Akala nila parang ito pa isang anuan lang. Marami sumubok pero hindi nagtagumpay. Kala kasi nila pag nag-negosyo ka, 2 days, 3 days, kita ka na. Paldo ka na Minsan ka, malulugi ka muna. Pagdadaan ka ng mga negosyante. Ako, ang thinking ko din dati, pag nag-business ako, yayaman na. Akala ko ang business siya going up Hindi, up, down siya Pero hindi, madalas nga, down lang Down talaga. Down talaga. Nakababa na, umibaba pala to. Yun lang ang hindi ko matanggap dun sa mga taong batugan na hindi sila naghahanap ng trabaho dahil inaano nila na hindi, magbi-business na lang ako. Magdi-discarte na lang ako. Pagka mga ganun, parang tinatamad ka lang mag-apply ng trabaho. Hindi mo naman kasi siya nakikita ang nag-a-apply ng trabaho. Hindi mo alam kung may printed siya na resume. Hindi mo alam kung parang minsan ikaw na nga yung mananawa magsabi, may applyan doon, baka pwede ka doon. Tapos bigla ka kagad papasokan ng rason, hindi naman niya alam saan yung applyan. Bigla siya papasokan na Paano kung mga ganyan, alam nyo hindi ako para dyan Hindi ako para dyan May ibang mas better para sa akin. Yun yung mga batugan. Kaya ba naranasan nyo na ba na manligaw ng walang pera? Ako kasi feeling ko pag manliligaw ka, kailangan mo ng pera. Sa akin, siguro naranasan ko nung mga tipong estudyante, Wala kang pera. hindi mo sariling pera. May pera ka pero pera ng magulang mo. Pero ni mama. Pero binigay sa'yo baon. Baon. Pwede mo na yun. Binigay na ng magulang mo Tapos ganong punto na, syempre, yung baon mo para sa iyo lang dapat. Syempre, pag nandiligaw ka, hindi mo naisipin para sa iyo yun. Syempre, maliligaw, bibigyan mo pa. Kunyari, di-date mo ba? Syempre, di na pwede sila kumakain. Saan kayo nagde-date? Nung college days ako, Naka. Pucho lang. Siomay. Oo, siomay na. Ilangaan ng budget Kumbaga, sa akin, hinaharap ko yung kaya ko lang. So, kumbaga parang, sabi ko sa'yo, pre, nagmamatter ang liligawan mo na babae, depende sa budget mo. Sa budget mo. Totoo naman kasi, pangit man siya pakinggan, pero din kasi ng babae, titingnan ka din niya kung kaya mo siyang buhayin. Kasi ibibigay niya sa'yo yung pagkakatiwala niya sa'yo yung buhay niya. So, iniisip kasi, nakikita ko kasi dun sa comment section
relasyon na parang hindi mo naman kailangan ng hindi naman kailangan na lahat laging mayaman na hindi naman natin sinasabi na dapat maging mayaman ka. Ang sinasabi dito, dapat afford mo. Maging afford mo man lang yung girl na yon, buhayin, ano. Kasi doon makikita kung ano klase kang tao. Ako ganun din eh. Parang nung high school. Siyempre, nag-jowa ako nung high school. Pero may offer ko lang sa'yo. Sabay tayo maglalakad pa uwi sa inyo. During your time, during naman time natin, ang mapaproblema ito, oras, effort. Kasi kumbaga nga, sabagay, lahat tayo mga partner kasi. Pero halimbawa ngayon kayo, wala tayong partner. Manliligaw kayo kung wala kayong pera. Parang hindi ko kaya na walang pera. Diba? Ang hirap. Ang hirap kasi, wait lang, syempre, papakitang gilat ka eh. Syempre, una sa lahat, syempre, sisiklaban mo yan. Kaya kailangan dalhin mo sa... Hindi naman so fancy, pero kailangan mong gumastos. Part ng ligaw talaga, na lalaki talaga gagastos. Ako siguro Alam ka naman, hindi ko pa. Hindi ko sisingilin mo siya. Ay, maliligaw pa rin ako. Parang red flag na yun eh. Sabihin na natin gano'n, maliligaw pa rin ako. Pero siguro yung mayaman. Pipili na lang ako mayaman, mayroon na nga ako, mayroon pa rin ba? Joke lang. Pero naman yung mga gano'n, applicable yun. Depende din sa tabas ng mukha mo yun. Diligaw ka ng mayaman. Normally, makakausapin mo na ganyan. Medyo may edad naman sa ilang konti. Yung mga mayayaman pero pangit din. Grabe naman sa meron akong ito hindi ko na papangalanan kung sino. Pero high school pare. Pangit siya, babae. Pero mayaman siya. Okay. Kasi, pag umuwi yon, hatid sundo siya ng sasakyan eh. Tapos yung sasakyan niya pare, yung Pajero. Uy, mayaman ka na. Di ba pag naka-Pajero ka dati na tapos may driver, tapos lahat ng mga bagong, yung mga N-series na yan. During that time, mama. Mayaman talaga siya kasi parang ang baon niya noon nasa 150 eh. Yung Parang 500 na yun. 150. Tapos lagi niya ang daming pagkain. Namimigay din siya ng mga pagkain. Yung isa kong tropang guwapings talaga siya, panlaban talaga siya ng... Pang-pageant. Pang-pageant talaga. Fashionista pageantry. Pero mahirap lang hindi niya kasi parehas kaming, parehas kami ng kinalakihan. Niligawan niya yun. Tapos sinagot siya. Jackpot ako. Kasi pati ako, jackpot. Kasi pag nililibre niya yung lalaki, yung boyfriend niya. Kasi gano kami, Hagip ka na rin. Hindi na hagip. Doon ako naka-experience ng lunch ko Jollibee, merienda ko McDo. Dati na pag nasa Tapos alam ko titinginan ka pa ng mga schoolmate mo, yaman nakamaklo siya. Di ba, kasagsagan pa yun nung uso-uso pa lang yung mga McFloat. Oo. Lakad-lakad ako doon. Pati ako, may style mayaman. Piniplex. Hindi kasi yung McFloat noon parang Starbucks siya ngayon eh. So ngayon, pag gumanong ka, may McFloat ka parang iba eh. Kaya talagang Ayun, ganun ang ginawa nun. Naka-BFF price pa kayo. Ganun ang ginawa niya, niligawan niya yung mayaman na kaklase namin. Pero hindi rin sila nagkatuluyan kasi, ewan ko, siguro na-realize niya na hindi pera ang makakapagpasaya sa buhay talaga. Pero okay na yan, at least nabusog ka naman ng time. At least McDo pa during lunch mo. Oo, tsaka nabusog kami. Ayun ang ibig natin sabihin na kumbaga parang nagmamatter ang pera. Hindi ka pwedeng wala kang pera. Sa panahon ngayon, Huwag mo na i-justify na ang hirap ng panahon ngayon. pera na lalo ngayon ka, wala kang pera na Okay lang din, girls, na maging, alam mo yun, maging demanding kayo, maging Hindi masama yun. Oo, kasi future niyo yan eh. Diba, isusuko niyo ang bataan niyo dahil lang sa pipitsuging hindi Face card siya. Ano lang eh, no? Yung binit-bit lang yung bag mo, love mo kagad. Pinatid ka lang, love ka kagad. Tapos yun, ngayon kasi sobrang bilis eh. Sobrang bilis na lahat eh. Nakachat mo lang, sinabihan ka lang na kumain ka na ba? Tapos sobrang gwapo pa yung mga ganun. Nakakagad yun. Love mo yan. Kaya dapat, yun eh, talagang maging mapanuri. Panuri. Oo. Matsyag. Mature. Pero doon naman sa mga babae siguro, kumbaga parang wag lang din talaga na puro pera lang din naman ang kasi may mga, aminin naman natin meron naman talaga mga gold digger lang din talaga. Yes. Ang nagmamatter lang ay pera. Pera.
Ngayon, kung ang nagmamatter lang sa'yo at ang habol mo ay pera, tapos gusto mo pa ng lalaking mamahalin ka, alam naman ng lalaki na gold digger ka, o kaya, meron pa dyan, yung iba naman, mga chicks ng politiko, mga sponsor. So, pagka ganun kayong klase ng babae, mga pawok, kumbaga yung tinatawag na pawok, tawag na kayong maghanap ng lalaki naman na perfect guy na alam niyo yun. So, vice versa lang din. Kung ang lalaking tamad o broke, hindi niya deserve ng PP. Yung mga ganong klase naman ng babae na gold digger na hindi niya naman deserve ng lalaki na maayos, lalaki na matino, na disente. O gusto niyo, doon na lang din kayo sa mga parehas na diba? Kasi ang kaya nyo lang i-offer, ang kipi. Kipi na kulay atay. Oo nga. Kipi na kulay atay, tapos mag-ano. I mean, yan eh. Both ways ang yan. Hindi lang yung laging lalaki yung... Hindi pa naikabig lang. Oo. Hindi, lalo na yung number one, di ba minsan may mga may mga lalaki din naman na lang, yung fair lang kinikita, like lang, sana maging kontento ba? Kung ano lang kayang maibigay. Oo. Di ba, nagigets ba yung point ko? Yung babae. Meron kasi mga broke na breadwinner pala. Hindi natin alam, may sinusuportan pa ng may sakit sa pamilya. Siyempre, kailangan makaintindi kita sa sitwasyon. Paparal ng kapatid. Yun yung yun yung medyo hindi nila... Pero ang dami nangyayari ngayon sa panahon na ganyan. Pero gano'n na, yun nga, na kaya siya broke, dahil nga may breadwinner siya ng family. May pinapagtapos na kapatid. Feeling ko naman, pag naman, depende na yun sa pag-uusap ng dalawa. Kung maintindihan yung sitwasyon. Maintindihan yung Kasi meron din naman, hindi mo rin naman masisisi kung halimbawa, yung lalaki may ganun, mga binubuhay. Alam mo naman tayo, mga Pilipino, may mga extended family tayo ng mga binubuhay. Hindi mo rin naman masisisi yung babae kung iiwan siya doon. Iiwan niya yung lalaki kasi parang ako babae, sige, isipin mo, yan na lang muna sila, isipin mo din na Lalo pag halimbawa, matagal na kayo, 10 years. Tapos puro ibang tao yun. Sa ibang tao na pupunta yung lahat ng meron na. Tapos pagdating dun sa babae, pagdating sa kanya, parang okay lang kahit wala kasi naiintindihan ka naman niya kasi mahal mo naman siya na So kumbaga, medyo pangit din yung part na bigay ka ng bigay sa ibang tao. Tapos pagdating dito, kung ano lang yung lang yung matira na pinagpira. So kumbaga, parang 'di ba, ako babae, kailangan mo silang unahin. Pero sana, paminsan-minsan. Baka may isipin, tinitira na lang ba sa akin? Oo. Pero kasi, deserve ko ba to? Di ba yung ganun? Pero kasi nga, yun, okay lang sa lalaki na itira-tira lang dito kasi iniisip na nung lalaki, mahal naman ako nito, may intindihan naman ako nito. Siguro yung babae, hindi rin naman siya bukal na. Siguro magandang ganyan sa sitwasyon maging patas, maging fair. Pakita mo yung audit na. Ito sa ito. Maging patas, maging fair lang din. Para at least, diba? Ako kasi kung sakali man, na halimbawa ako magkakapamilya din, partner, as anak. Ito sinabi ko na din to sa family ko kasi family ko tinutulungan ko. Sinabi ko na sa family ko na pag ako nagkaanak, sila ang una kong priority. Yes, tama. Kung ano yung matitira, pag makakapag-abot ako sa inyo, mag-aabot ako. Pero ang tutulong ka pa din. Family. Yung pamilya ko, yung mas ang priority mo. Siyempre, bumubuo ka na ng sarili mo. Kasi di ba may mga lalaki din na babalance nila, eto sa nanay ko, eto sa asawa ko. Hindi. Parang bago mas malaki yun sa family mo. Bago pumunta sa asawa, inubos na muna rin sa pamilya yung iba. O ito natira sa atin na to. Oo. So, kumbaga parang pangit man siyang pakinggan. Ako, baka mabash din ako ng Pero kung tumutulong ka sa family mo, tapos may sarili kang pamilya, okay yun kung na susustentuhan mo sila ng both, ng maayos. Pero kung may isa ka na papabayaan, halimbawa yung family mo, yung mother mo o father mo, nabibigay mo sa kanila lahat ng kailangan, tapos yung sarili mong family, nagkukulang ka. Parang wala na ring sense yung ginagawa mo. Ewan ko, baka sa akin lang yun. Pero sa akin, kung sakali kasi magkaanak ako, unahin ko yung pangailangan. Actually, kahit hindi yung mga kailangan, kung ano yung dapat mong i-provide. O halimbawa, kumikita ako ng 10,000, 8,000 dito, 2,000 sa, kailangan yung Para kasi hindi dapat siya, equal. Hindi dapat siya equal kasi dapat meron kang priority.
Saka sarili mo na yun, pamilya mo na yun. Oo, sa bagay. Binubuo mo na yun. Saka pare, ang asawang, ang misis na walang pera, pag hindi mo yan nabibigyan ng Pero pera. usual ang ganyang culture eh. Dito lang talaga sa Pilipinas, no? Pansin nyo. Ang alin. Yung ganyan na yung parang pagka, required ka pa rin tumulong sa family. Like, di ba? Nagigets mo ba yung point ko? Siguro I mean, ganun tayo ka pagmahal sa mga. parang siguro sa culture lang din Sa ng... kultura. Buti nga ngayon medyo nabibrake na yung Medyo nga, cycle. napansin mo. Cycle na Oo, yun. na cycle. Kasi syempre, at least yung mga breadwinners ngayon kahit pa paano, di ba? Parang ano din siya, parang yun din ang maganda sa mga bata din ngayon. Isa sa mga magandang ano ng bata ngayon. Kasi Generation. oo, kumbaga tayo as yung millennial, nakita na natin na malito eh. Malitong gantong setup na ako nagpapaaral sa kapatid ko. Na dapat hindi naman. Dapat problema to ng ano ko naman. Nakita na natin na mali. So sa mga magiging anak natin, talagang gagalingan natin na ano, hindi ako magpapaaral sa lahat ng yan. Hindi yan sila paaralin ng kapatid nila. Pag tumanda ako, hindi ako dapat maging burden sa kanila na pati pang maintenance ko. So good thing yung mga bata din ngayon. Tayo din yung millennials din na generation. Nakita na kasi natin yung na mali yung ginagawa, yung mali yung culture na yun. So tinaray na rin natin siyang Baguhin. baguhin. Maganda din yung topic na yan, yung ano. Siguro sa mga susunod na episode, pwede natin mas i-expand yung maganda din yan eh, parang mga toxic family. Toxic family culture. Toxic family culture. Pwede nating pag-usapan yung ano. Anyway, ayun naman po ay mga ano lang namin, mga personal na huwag nyo kami ibabash. Kahit i-bash nyo kami, wala ba kami pakialam sa inyo. Ala, ako meron. Alam? Sira ka nga. Bawal dito ang iyakin. Bawal ang iyakin. Saka, sigurado naman ako, may mga nasabi kami dito na nag-agree naman din kami. So, ulitin ko kung ano man ang nasabi mo namin, humingi na agad kami ng Humingi na pa kami kapatawaran. ng dispensa. Kahit wala kaming ginawa, nagsalita lang po kami sa harap ng camera. Parang pa-cheesecake ka na. Ano kasi ito pare, nagbabakla-bakla. Hindi, ano lang. May issue ngayon, yung queerbaiting. Queerbaiting. Ewan ko saan magaling yung... Existing word ba talaga yung queerbaiting na yan? Oo, pauso lang nila. Sinerge ko siya. Parang recently lang eh, no? 24. Pero yun, dati pa siyang pinag-uusapan. Pero ngayon, naipagbuta siya sa mga ibang nagko-content ng... Ano mga kagaya mo na nagbabading-badingan. Wala Pero ako. ano ka ba talaga? Ha? Ano ka ba talaga? Lalaki. Lalaki ang gusto. Yung oh, yun nga, yun sila. Tito Marcy. Tito Marcy. Sila yun. Parang sila yung Sila yung Mga bading. Actually, kung akong tatanungin, kung ako naman eh, ganun. Kumbaga, kung nakikita ko sila entertaining, it's entertaining. Pero kasi, depende kasi nagko-content ako na wala ako nung pinapakita mga gesture na naging na- okay yung mga kapatid Tsaka na- Nadadala na naman yung bading. Nadadala na naman yung bading. Oo, hindi ako Cheesecake. Good din yan. Good day. Hindi. Sa ibang ano na natin yan, sa ibang serie na natin pag-usapan yan. Ayun.